Hello, good morning! Ako po si Ate Feli, ang inyo pong host dito sa Fabric Online PH Vlog. Sa ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa BIR Form 2307. Kasi marami na po ang nag-PM sa akin para dito sa ating quarterly income tax. Quarterly income tax natin ay pwede nang mag-file until August 15, 2023. So, August 1 na ngayon. So, mag-start na tayong gumawa ng ating quarterly income tax returns. Okay. Ang ating topic ngayon ay ang BIR Form 2307. Mag-print nga ako ng sample ng BIR Form 2307. Alam nyo guys, dapat nakaregister ang inyong business. Kasi ako naman, alam nyo, nakaregister yung business na pinagtatrabahoan ko. Yung business ko na online shop, nakaregister din po ito. Kasi may mga, ano na ngayon eh, may mga, ano tawag dito? Dahil sa stricto ngayon ang BIR, so hindi pwedeng mag-claim ng expenses kapag walang resibo. So, karamihan ngayon sa mga kumpanya, nagtatransact sila sa mga suppliers din na may registration. May resibo, nakakapag-issue ng resibo. Kaya yung ibang kumpanya, bago opo yung sa Grab po namin, dati sa akin po naka-registered, okay. Kasi bago sila mag-transact, magpapasend muna sila ng ng BIR Form 2303. Yun yung Certificate of Registration to BIR. Katulad yan kahapon, may katransact ako dito sa sa aming Viber account. Gusto niyang bumili ng tiles. Tapos sabi niya, may I have your 2303? Okay. And bank details for the payment process. So, bago talaga sila bibili ng goods sa iyo, titingnan muna nila kung registered ka sa BIR. So, yun yung kagandahan kapag ikaw ay registered sa BIR. So, sendan ko lang siya ng BIR Form 2303. Okay, dito tayo sa BIR Form 2307, Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. So sa ngayon, gagawa po kasi ako ng BIR Form 2307. Yung nilalive ko, baka sabihin nyo, grabe naman, nagva-vlog nagva-vlog ako. Grabe nyo naman, nagva-vlog ako, nagva-vlog ako. Hindi ako nagtatrabaho. Actually, yung vlog ko ngayon ay trabaho ko din talaga ngayon. Gagawa ako ng BIR Form 2307. So, bakit hindi ko pa Bakit ko pa hindi ilalive? Para thank you so much. So, katulad nito, ito ay BIR Form 2307. BIR Form 2307. Dito. Okay. And yan yung BIR Form 2307. BIR Form 2307. 2022 pa ito. Sample lang naman. Ito po ay ang payee. Ako yung payee. Ako yung supplier. C5 Builder Supply INC. Then yung address. Yung tax identification number. Meron siyang period covered. Okay, thank you so much. For the month of November
1 to 20, November 30, 2022. So itong itong Tri-Gold Benson Development Corporation ay bumili sa akin ng goods. So ayan, for income payments by top withholding agents to their local resident supplier of goods other than those covered by other rates of withholding tax. So WC 158, yan, bumili siya sa akin noong November, kaya nandyan sa second quarter of the month. Net of VAT yan, kasi VAT registered kami. So yung amount dyan, sandali lang, nagpiprint ako. So yung amount dyan, na 44,196.43 ay net of VAT yan. Exclusive of VAT. Kung ang inyong resibo ay alimbawa ang amount ng resibo niyan ay 44,196.43 times 12%. Ang amount ng resibo niyan ay 49,500. So, yan, 49,500. So, walang ba, binigyan ka ng ng amount na inclusive of VAT, paano ba kunin? So, 49,500 over 1.12, ganon. 44,196.43. So, tandaan natin, kung VAT registered taxpayer, yung supplier, dapat net of VAT. Kung ang resibo ay inclusive of VAT, i-divide mo na sa 1.12. Okay. Tapos, nag-deduct siya nag-withhold siya ng tax na 1%. Ayan. So, nag-withhold siya 1% of 44,196.43. So, 441.96. Okay. Thanks po, Madam, sa information. Okay. Paki-share nyo para makarating din sa mga kinauukulan. So, kanina sinabi ko na ang sales invoice amount ng ng binili sa akin are 49,500. So, net of VAT, 44,196.43. Tapos, nagbawa siya ng 441.96. 441.96. So, ang natanggap ko na lang mula kay customer, ako kunyari ang ako ang nakatanggap ng 2307 Ang natanggap ko mula sa kanya ay 49,058 pesos and 4 centavos kasi nagbawas nga siya ng 1%. So, kailangan si customer ay magbibigay sa akin nitong BIR Form 2307 as proof na nag-deduct siya sa akin ng 1% withholding tax on goods. So, ang income payment niya ay binawasan niya ng 1%. Ay ako bilang supplier ng tiles, natanggap ko ay 99% na lang. Ito naman, ang BIR Form 2307, ang amount na ito na 441.96 sa part ni Tri-Gold as customer ko. Ako si Five Builders ako yung supplier. So sa part ni Tri-Gold, itong 441.96 ay i-remit niya the next month. So i-remit niya ito sa December, nirimit niya ni itong December 10, 2022. Kasi November itong sample natin. Nirimit niya on the 10th. Ang deadline on the 10th of the following month through BIR Form 0619E. So for the quarter, isa-summarize niya from October, November, December. For the quarter, yun naman ang i-remit niya sa 1601 EQ minus the remittance for the first 2 months. O sana nasundan nyo.
May mga tutorial ako para sa 0619E at saka sa 1601E. So, sa 1601E, di ba, nag-tutorial na ako. Yung nire-remit natin doon, ang mga sinample ko doon is 5%. So, nire-remit natin yon sa BIR. Kung tayo ang nag-withhold. Katulad nito, si Trigold ang nag-withhold, so siya ang magre-remit sa BIR. So, on the part naman ng supplier, ako si C5 Builders, ito ay magiging tax credits ko. Magiging tax credits ko, pwede kong ibawas sa akin namang income tax return. Kaya, di ba, noong December, sinamarize ko ito sa aking summary of withholding at source. Anong tawag dito? Sandali, tingnan ko. Sa South, sa summary alpha list of withholding taxes or South. Pagdating naman sa part ko, itong 2307 ay magiging creditable tax with magiging tax credits. Gagawan ko ito ngayon ng alpha list na tinatawag na summary alpha list of withholding taxes. Ayan siya, oh. Summary alpha list of withholding taxes. So, igagawan ko rin ito ng video kung paano gumawa. So, katulad nito noong tingnan ko nga kung anong ginawa ko dito noong December. So, bago ko siya ma-claim as tax credits, kailangan ko siyang gawan ng summary list of withholding taxes. Ibabawas ko siya sa income tax ko. Kasi binawas na sa akin, in advance na ba? Through the supplier at through the customer ay ni-remit na niya. Okay. Sige, papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko last year. So, buksan ko na dito sa aking alpha list data entry system. Ayun. Pupunta ako dyan sa Bureau of Internal Revenue. Ayan siya, yung summary alpha list of withholding taxes. Yan. So, yung aking company ay required na mag-file ng 1702. Yan yung income tax return ng corporation. So, mag-inquire tayo. Yan yung ginawa ko noon. Ayan yung aking BIR Form 2307. In-encode ko dyan yung isa. Hindi yan. Ayan siya. Ayan siya yung 44,196.43, 1%. Yun. So, lahat ng 2307 ko noong 2022 ay ginawan ko ng ganyan. South, Summary Alpha List of Withholding Taxes. Okay? Kung kayo ay nakatanggap ng BIR Form 2307 galing sa inyong customer, kailangan pong gawa ng summary list of withholding taxes. Good morning. Good morning. Then, i-generate itong file. Itong .dot file, meron na ako niyan, so hindi na ako kailangan pang mag-generate ng bago. Ano yung sa mga wala pa para mag-generate? Ay, tayo meron na. Ito, ituturo ko na nga. Hindi, nagawa naman ako ng video nito ng tutorial sa bago. Pero ito kasi existing na to eh. Ayan, 1702.5. Ayan na nakagawa na ako niyan last year. Yan. I-validate lang yan. Tapos yan yung isi-send natin sa e-submission at bir.gov.ph sa email. Ito siya, papakita ko sa inyo. Yung 1702.file, yan. Yan, ang file na yan ay i-email sa e-submission at bir.gov.ph.
gawa ko na yan kasi last year yan yung sinasample ko eh. Hindi pa ko nakakagawa din sa ngayon. Kasi sa ano pa naman, sa August 30. Kung ikaw ay self-employed individual, ang deadline nito ay sa August 15 kung i-claim mong tax credit ngayon. Okay. Kapag yan ay nasubmit na sa Bureau of Internal Revenue through email at submission@bir.gov.ph, bibigyan ka niya ng validation. Yan yung validation. Validation, acknowledgement receipt na natanggap niya na ang iyong Alpha List Form 1702 for the taxable month December 2022. Ito ay dapat naka-attach. Ito ay dapat naka-attach sa ifa-file mong income tax return. Sa part ng corporation ay 1702 na nag-due noong April 15, 2023. So ito, pag nagbayad ka sa bangko, hindi mo to isasama yung mga BIR Form 2307. Dahil ngayon sa BIR ay may options na tayo na isend itong mga BIR Form 2307 scanned copies sa EAFS, Electronic Audited Financial Statements. Okay. Medyo complicated. Pero pag paulit-ulit mo nang ginagawa, ay malalaman mo din ito. So, ganon. Yung BIR Form 2307 kapag ako ang nakatanggap galing sa aking customer. So, itong yung BIR Form 2307 ay dalawang side. Sa side ng customer at sa side ng supplier. So sa side yun kanina ng supplier. I-claim ko siya as tax credit. Minus siya sa aking babayaring income tax. Alam ba yung income tax ko noong 2022 ay 100,000. Sample lang. Tapos yan, may na-remit na ako through my customer. So, ang magiging tax due ko na lang sa April ay 99,558.04. Sample lang yan. So, balang araw, baka tanungin nyo ako, nakatanggap ako ng BIR Form 2307 sa aking galing sa aking customer. Anong gagawin ko dito? So, wag kang matataranta. Yan ay i-claim mo as tax credits. Mababawa sa income tax due. Okay? Mababawas yan sa income tax due mo naman. Doon naman tayo sa may nakukuha kaya kayo? Naintindihan kaya nila ito o kaya yung nag-PPM sa akin at nagtatanong. Doon naman tayo sa side na tayo naman yung magbabayad. Tayo naman yung magbabayad. At tayo naman ang mag-issue ng BIR Form 2307. So ito ngayon ang gagawin ko. Tayo naman yung magbabayad. At tayo naman ang magbibigay ng BIR Form 2307. Usually, nag-i-issue ako nito ng 2307 sa aking lessor. O dito, meron naman akong contract of lease. Bago ka mag-start ng iyong negosyo, kukuha ka ng pwesto. So, dito na tayo sa contract of lease. Kapag kayo ay nagre-renta ng pwesto, kailangan may contract of lease.
Kung wala naman kayong contract of lease, ipinagamit lang sa inyo yung pwesto. Katulad ng ng isa naming taxpayer, ang may-ari ng kanyang pwesto ay ang kanyang tatay. So, hindi na siya pinagbabayad ng renta. So, gagawa tayo ng affidavit of no rental. Ganon. Diba? Certificate of no rental. Parang ganun. Affidavit of no rental na execute ng nagpapagamit ng pwesto. Okay. Kailangan gumawa ng contract of lease. Nakalagay doon sa contract of lease kung sino yung mga contracting parties. Sino yung lessor, yung may-ari ng pwesto. Then yung lessee, yun yung magnenegosyo. Then nandun nakalagay yung address ng business. Inihingi din niya ng BIR ang contract of lease. Ito binabayaran din ng documentary stamp through BIR Form 2000. Sila yung magko-compute. Andiyan yung period of lease, then yung monthly rental. Doon sa monthly rental ay magwi-withhold tayo ng 5%. Sagot ng lessor, actually, yung 5%. Ibabawas natin. Ibabawas natin sa ating payment of rental. Okay. So, katulad ngayon, ako ay oo nga. Bubuksan ko yung aking bubuksan ko yung aking alpha list, BIR 1604 V70. Yan. Pwede ditong gumawa ng pwede ditong gumawa ng 2307. Gagawa tayo ng 2307 dahil magbabayad ako ng rental ngayon. Ay, naku, sorry. Incorrect password. Okay. Yan na. Dito sa quarterly alpha list of pays, in O&E, ang babayaran ko ay for the month of July, third quarter na. Then, yung tax identification number. So, na yung tax identification number niya? Nakalimutan ko. Tax identification number niya. Kukunin ko. Zero 002 501 022. Okay. Direkta na akong gagawa dito sa aking Direkta na akong gagawa dito sa aking alpha list ng 2307. WC 100 para sa rental. Then ang rental ko ay 50,000.
So 5% ang i-withhold ko sa aking lessor. Yang 2.5 ay i-remit ko yan next month sa ngayon na, yung August 10 na ko i-remit. Yang 2.5 na yan. I-remit ko yan sa BIR form Sir 619E. So isi-save ko yan. Mag-generate tayo ng BIR form 2307. Mapupunta ka sa Excel. Yan. So, for the period July 1 to July 31, yan, meron tayong payee, Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative. Then, yung withholding agent. Yan yung taxpayer ko. Rentals, real or personal properties, poles, satellites, and transmissions. Yan yung mga rental. Ang ATC ay WC 100 for 50,000. Tapos ang tax withheld for the month of July ay 25,000. So every time na magbabayad ako sa lessor ay magpiprint ako nitong BIR form 2307. Dalawa yung ipiprint ko. Sandali lang. Maglagay lang ako ng papel. Magpiprint ako nitong BIR form 2307. Isang copy para sa akin, isang copy para sa Simbayanan. So kung 50,000 kasi non-VAT naman yung non-VAT yung rental na yan ng cooperative. So 50,000 minus 5% na 2.5, ang ibabayad ko na lang ngayon sa aking lessor ay 47,500. Yan na lang net amount. Yan yung i-issuehan niya sa akin ng resibo, yung 47,500. Na cash na na-receive niya. Good morning, sis Casimira. Thank you so much sa pag-support sa Fabric Online PH Vlog. Ang tagal ng printing ko. Siguro ay na-print ko siya ng ng resolution ko sigurong na-print. Yung aking yung aking 2307.
So, yung 2,500 ko ay i-remit ko yan siya sa BIR Form 0619E until ang deadline ay sa August 10. Yan. So, nabigay ko na sa inyo kung paano na kung ikaw ang nakatanggap ng BIR Form 2307. Ngayon naman, ikaw ang magbibigay o ako ang magbibigay sa aking lessor ng BIR Form 2307. Mahalaga po ito sa mga sa mga businesses. Kung yung tulad sa mga nanonood sa akin, si Sis Rachel, wala pa naman siyang business, so nood-nood lang siya. Pero sa iba na may negosyo, kailangan nyo po itong PRR Form 2307. Sa side naman ng lessor ko, i-claim naman niya ito as tax credits. Magiging deduction naman sa kanyang income tax. Kaya sa mga nagtatanong, ano pong gagawin sa BIR Form 2307 na natatanggap sa kanilang clients or customers, yan po ay tax credits. Kapag mag-file na tayo ng 1701Q o kaya 1701 ako kasi mostly kiniklaim ko siya annually. Sabay-sabay ko na siyang kiniklaim annual income tax. Doon ko lahat binabawas. Kasi sa first, second, and third quarter, dahil may exemption tayo na 250,000, wala pa naman akong babayaran sa first 3 quarters. So, hindi ko muna ginagamit yung aking BRR Form 2307. Doon ko na sa annual income tax due ko binabawas ang aking mga tax credits. Okay, ang tagal ng aking printing. 2 copies na pala ang pinrint ko. Medyo matagal. So mamaya, babayaran ko yan sa Simbayanan ni Maria. May other option naman, kung hindi ka gagawa dito sa sa AlphaList, ang isa pang option kung paano gumawa ng BIR Form 2307. Katulad nan, monthly tayong nagbabayad ng rental. Ang isang option ko is pupunta ako doon sa magda-download ako ng BIR Form 2307. Dito sa BIR website, meron ditong downloadables. Kuha tayo dito ng BIR forms. BIR forms. Sa website ng BIR, pwedeng mag-download. Pwede tayong mag-download ng 2307 dito. 2307, ayan. BIR Form 2307. Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. BIR Form 2307. Dito sa BIR website, ang mga information na kailangan nating i-download. So, pwedeng mag-download ng PDF. Yan. Yan, pwede kang mag-download ng ganyan, PDF. Tapos, fill upan mo siya manually. Mag-save nga ako dito sa aking BIR forms. BIR files, BIR forms 2307. Ayun. So, pwede kang mag-print nito, then mag-fill up manually. Yan. Fill up ng period. Pay's name, pag corporation ay yung registered name.
Kapag naman individual, last name, first name, middle name, registered address, zip code. Dito naman yung payer's name. Katulad nito, akong mag-issue. So, ako yung payer. So, yung name ko, Guillermo Feli Banjes. Tapos, registered address, 1630. Tapos, pag sa rental, ang description niya ay rentals. Tapos, ATC, WI 100. First month ngayon ng quarter. So, dyan, 50,000. Dito yung 5% na tax withheld. Then, per month dito, ng signature of payer or authorized representative. Diyan, para maging authorized representative ka, kailangan may special power of attorney. Hindi basta-basta na authorized representative ka lang. Kailangan ng, kapag corporation naman ay corporate asset secretary certificate na ikaw yung authorized person, authorized representative. Okay, so yan, nag-download ako, manual mo yan may other option din, dahil monthly natin ginagawa yan, na i-close ko kasi, so balik ako sa BIR website. BIR forms dito. Sa quick links BIR forms, balik ako dyan. Dahil lagi natin itong ginagawa, kung marami tayong gagawing 2307, ginagawa ko dito ay nagda-download na ako ng Excel file. Ito, Excel. Excel file. Yan. 2307. Yan, meron na tayong Excel file niyan. Pwede ka na mag-fill up one time ng ng mga taxpayer details nito. Tapos every month, kapag nag-issue ka, ay palit-palitan mo na lang yung period covered at saka yung amount. Yan, ito sa akin, naka-download na tayo. Meron na akong file dito. Okay, yan. Katulad yan, meron na akong monthly rental na file. Katulad ng June, ang pinapalit-palitan ko na lang dyan yung period covered. So nandyan na yung nandyan na yung payer's name, registered address, zip code. Yon, payer's name, nandyan na rin. Address, zip code, 1630. Yan. Rental, dahil nung June yan, third month of the quarter, 50,000. So, pwede din na paggagawa na ako for the month of July, mag-create na lang ko ng copy, then i-label ko siya ng hirap na ako din yung naghahawak ng aking video. So, label ko lang to change label ko lang to ng July 2023. So, papalitan ko yung period covered. Lalagyan ko lang to ng 701 hanggang July 31, 2023. Okay. Tapos, ililipat ko lang tong aking dito sa first month of the quarter. 50,000. Then, ayan yung tax withheld, 2,500. So, hindi naman ako laging nag-fill up. So, tingnan nyo, pag gumamit ka ng Excel file format, ang papalitan mo lang ay yung period covered. At saka yung doon sa month, kung saan siya saan siya tutugmang month. Yun lang ang ilipat-lipat mo. Yan yung kagandahan ng
Excel file. Then, i-print na. Still printing ako ng aking aking 2307. So guys, summarize ko na lang yung aking tutorial ngayon. Maraming salamat po sa mga nag-join sa atin ngayong umaga sa ating live ngayong August 1, 2023 about sa BIR Form 2307. Ang first situation natin is ako yung payee, ako yung pinagbayaran. Ang aking client ay nagbawas sa akin ng 1% dahil bumili siya ng goods sa akin. So, nag-withhold siya ng 1% sa akin. At yung 1% na yan ay binigyan niya ako ng BIR Form 2307. Ang treatment ko dyan ay magiging tax credit ko siya. Magiging deductible amount siya sa aking income tax due. Magiging deduction siya sa aking income tax due. Pag kinlaim po yan as tax credits, kailangan kong gumawa ng alpha list doon sa alpha list data entry 7.0 na ang tawag ay SALT or Summary Alpha List of Withholding Taxes. At ang that file niyan ay isubmit sa isubmission@bir.gov.ph through email. And ang second na situation is ako naman yung payor. So, tulad nitong ginagawa ko ngayon na BIR Form 2307 para sa aking lessor. Nagdidak ako ng 5%. So, itong 5% na ito, dahil ito ay for the transaction ng July 1 to July 31, 2023 na rental, ito ay i-remit ko sa, ngayon, pwede ko na siyang i-remit. Pwede na akong mag-file ng BIR Form 0619E. At pwede kong bayaran hanggang August 10, 2023. Kasi ang deadline ng remittance ng withholding taxes expanded ay on the 10th day of the following month. So 0619E for the month of July. Yun. I-remit sa BIR. So, ang ginagawa naman dito sa 2307 ko, for the quarter naman, ano ba, July, August, September. So, iipunin ko naman yung mga 2307 ko. Pinakita ko sa inyo kanina, directly nag-encode na ako sa Alpha List data entry. Ang gagawin ko naman dyan ay quarterly Alpha List of payees. Yun. Mag-generate ako ng that file at isubmit ko din sa isubmission@bir.gov.ph. Meron akong separate video tutorial kung paano gumawa ng quarterly alpha list of withholding taxes. Dito naman sa summary alpha list of withholding taxes, gagawa din ako ng video. Actually, may ginawa na akong video nito dahil kinlaim natin as tax credits ito doon sa annual income tax return natin. Thank you so much guys sa pag-suporta sa Fabric Online PH Vlog. That's all for our tutorial for today. BIR Form 2307. Sana po natuto po kayo at paki-share na rin po para makita ng mga nangangailangan ng tutorial na ito. Thank you so much. Bye!